ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ito pong linggong ito ay tinatawag po nating Good Shepherd Sunday, linggo ng mabuting pastol. At narinig po natin sa atin pong ebanghelyo kung papaanong dapat pinapastol ang mga tupa. No? At the same time, nakita din natin kung papaano yung ginagawa ng isang upahan, yung isang parang caretaker, pero hindi naman talaga nakapagbibigay ng care. No? Baka po mamaya, mayroong ipinagkatiwala din sa atin ng Diyos, pero hindi din natin nabibigyan ng halaga. So yun po yung dalawang aspekto na maaari nating makita sa atin pong mabuting balita. At sa ikalawang pagbasa po, ipinakita po sa atin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa atin, handang ialay ng Diyos ang kaniyang buhay para sa atin pong lahat. At dahil nga po Good Shepherd Sunday ngayon, ipinapakita po sa atin ang dalawa pang mahalagang bagay sa atin pong ebanghelyo. Una ay ang pakikipag-ugnayan, relationship. Narinig po natin sa atin pong ebanghelyo kung papaanong ang ama at ang anak ay mayroong ugnayan. At gayon din naman, ang pastol at ang kaniyang mga tupa. Yun po yung una. Ikalawa po, no, na ang ating Panginoong Hesukristo, kung magmahal ay inclusive, pangkalahatan, hindi po para sa natatangi lang. No? Sa una po nating punto, no, ang pakikahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Sabi po sa atin, kilala ng Diyos, kilala ng pastol ang kaniyang mga tupa. Totoo naman po, dahil siya yung nakakakita, siya yung nakabibilang kung ilan yung kaniyang tupa. Pero yung kaniyang tupa, hindi po ba ang characteristics, one of the characteristics ng isang tupa ay malabo ang mata. Ano po ang pinakamalakas nilang senses? Sense of smell. No? Kaya po, sabi po sa atin, hindi po ba, maging kaamoy ka ng iyong mga tupa. Yun po ang bilin po ni Pope Francis sa mga pari po, sa amin po mga nagpapari. To smell like the sheep. No? Ibig sabihin, malakas yung pangamoy ng mga tupa sapagkat alam nila kung sino yung sinusundan nila. Kaya po, hindi po ba pag nakikita ninyo sa mga video sa National Geographic Channel, yung mga ganong Discovery Channel, kapag naglalakad yung tupa, pulo-pulutong, sama-sama. Ibig sabihin, nakikibagay sila kasi alam nila na yung kasama nila nandun pa. Hindi nila nakikita, malabo ang kanilang mga mata, pero the sense of smell ay kanilang nararamdaman. At ganun din po, no, sa atin pong buhay. May mga pagkakataon, lumalabo ang ating mga mata at tayo ay naliligaw. Tayo ay nasasadlak sa mga kasalanan. Mayroon tayong choice to do what is right and to avoid what is wrong. Pero kung minsan, napipili natin, nalilihis tayo ng landas. Pero mayroon tayong
pastol na handang akayin at ibalik tayong muli sa kanyang piling. Mayroon tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin bilang kanyang mga tupa. Ganoon kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya hinahayaan na may mawalay ni isa sa kanyang tupa. At titignan po natin sa atin pong ebanghelyo, ano po ang sabi? Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Doon na po tayo papasok sa ikalawang punto. The inclusivity that Jesus wants to share to us. Gusto niya tayong lahat ay mapabilang sa kanyang kawan. Tayong lahat bilang mga Kristiyano ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan hindi lamang sa Kanya, kundi sa bawat isa po sa atin. Hindi po ba sa atin pong simbahan, 2022 pa lang, 2021, pinropose na yung Synod on Synodality. Ibig sabihin po, we are journeying together as one. Bilang isang kawan ng Diyos, we want to be heard. Gusto nating mapakinggan din tayo ng simbahan. At yun po yung patuloy na pinagsusumikapan ng atin pong simbahan. Sa logo po ng Synod on Synodality, iba-iba po yung level o yung antas nung pong mga characters na nandun. Merong naka-wheelchair, merong pare, merong obispo, merong bata, merong nakatungkod. Ibig sabihin po, lahat tayo sama-sama naglalakbay. Lahat tayo mayroong isang pupuntahan. At ano po iyon? Ang atin pong Panginoong Hesukristo. We are journeying together as one. Wala dapat nale-left out. Wala dapat naiiwan. Dahil ang Diyos ay patuloy tayong pinagbubuklod. Patuloy niyang ninanais na tayong lahat ay mapabilang sa kanyang kawan. Higit sa lahat, mapabilang sa kanyang kaharian. At ito ang ninanais sa atin ng atin pong pagdiriwang ngayong ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. To have a good relationship with our Shepherd. And to see that our Shepherd is loving all of us. Sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagiging makasalanan, mayroong Diyos na naghihintay, mayroong Diyos na handang ibalik tayong muli sa kanyang kawan. Mayroong Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Nawa po sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, idalangin natin sa Diyos na tayo nawa ay patuloy na makasunod sa ating pastol. Nang sa gayon ay tunay nating mabanaagan ang dulot na pagmamahal ng ating Panginoon para sa ating lahat. Amen.